Latest muna mula sa Senado, RS number 28, Brad. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, pinagpapaliwanag ni Senador Raffy Tulfo yung mga opisyal ng Philippine National Police sa palpak nilang paghawak sa mga kaso ng rent tangay. Ito'y matapos matagpuan ng isang SUV na na-rent tangay sa Married Officers Quarters o MOQ sa loob ng Campo Crame. Dito nakatirang mga matataas na opisyal ng PNP. Sa privilege speech ni Senador Raffy Tulfo, ang SUV ay nirentahan at tinangay ng isang Chinese national na nagpakilala sa pangalang Wang Huiyi. Nabawi ang sasakyan ng mga operatiba ng PNP Anti-Kidnapping Group sa isang anti-kidnapping operation noong July 14. August 6 nang matuntun ng may-ari ng sasakyan sa pagitan ng Global Positioning System o GPS at ito ay nakaparada sa MOQ sa loob ng Campo Crame. Sabi ni Tulfo, kahit sino ang may-ari ng sasakyan, ito Mayor, kahit sino daw yung may-ari ng sasakyan ay hindi malaman kung anong gagawin dahil hindi man lang siya nasabihan kung sikaw ay matutuwa, mabubuisit o dahil nasa loob nga ng Campo Crame ang yung sasakyan na nakaparada pa sa quarters ng mga opisyal ng PNP. Wow. Hindi kumbinsido ang senador sa paliwanag ng PNP AKG na wala silang parking space kaya dinala ang sasakyan sa MOQ. Sabi naman daw kasi ng Headquarters Support Service ng Campo Crame, walang coordination sa kanila ang PNP AKG. Umaasa siya na matutugunan itong problema ang maganito ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang officer in charge ng PNP, problema sa rentangay, pati sa paggamit ng masakyan sa mga krimen. Pakinggan natin si Senador Raffy Tulfo. The owner of the SUV eventually traced it to a global positioning system o GPS installed in the car and saw that it was parked in the PNP MOQ or Married Officers Quarters. Mr. President, kung ako ang may-ari ng sasakyan, di ko alam kung ako pa'y matutuwa, mainis o matatakot. Na-rent na nga yung sasakyan ko tapos bigla ko na lang matitrace ang sasakyan sa Camp Crame at sa tiraan pa ng mga matataas na officials ng PNP. Naku. Sino nakatira dyan? General, Colonel, Sargento, ayan, Teniente, ayan. Normal yan. Normal yan, mga official, Mayor. Mostly yan, mga high-ranking, colonel, mga generals. Yung mga nandyan, Mayor. Raymond, baka mamaya, ingat yung mga gumagamit yan, baka maratrat sila, baka sabihin, karnap ito, ayan, sinong gumagamit yan, ha? Baka maratrat yan, yung pala, opisyal ng Campo Crame ang nakasakay dyan. Yun na nga yung binabanggit ni Senador Tulfo, Mayor, na dahil doon kasi sa sinusunod na SOP ng PNP, dapat in 48 hours, at least na impormahan man lang, ang PNP Highway Patrol Group dahil sila yung kumukuha ng mga listahan yan. Hindi na, kumbaga yung SOP sa proseso hindi nasunod. Kaya nagtataka yung may-ari, buti na lang natuntun niya. Siya mismo nakatuntun dahil sa gamit ng GPS, nakita yung mismong sasakyan niya. Dahil ang problema dito, July 14, nabawi yung sasakyan, August 6, niya natuklasan at in between, ni hindi man lang siya nasabihan ng mga pulis na na-recover na pala yung kanyang sasakyan at nasa Campo Crame na. Raymond, na walang kalokohan yung ganitong klase. Yung may-ari ba nagpunta ba ng Campo Crame? Takot lang yan. Kaya nga, yun yung problema dito. Kaya sabi ni Senator Tulfo, sana daw matugunan tong problema nga ng rentangay at yung proseso ng paghawak dahil kung hindi, kumbaga hindi lang isang beses ito natiyak na may mga kalintulad pang mga kaso. Ayan. Grabe naman. So nasaan yung sasakyan? Nabawi na ba o hindi pa? Mukhang pinoproseso na, Mayor. Di ko alam kung by this time ay nabawi na ibalik na or pinoprocess pa dahil siyempre pag ganyan kailangan pang mga prosesong dadaanan at patunayan mo na ikaw mismo ang may-ari nung nasabing sasakyan. Nako. Daming kwan. Okay, Brad, ano ang latest sa Senado? Anong latest kay Senator Jinggo at Congressman Ridon? Hanggang kagabi ay nagngingit-ngit pa
Senador Jinggoy. At yung latest post niya sa kanyang Facebook account, nakita ko, may dalawang larawan na nakapost doon. Itong si Congressman Terry Ridon at Bryce Hernandez ay once upon a time ay magkaklase pala. May connect pala. Ayan. Magkaklase. Classmate. Batchmate sila somewhere. So, hindi binanggit kung saan school kasi, Mayor. Sa ano yata? Sa St. Teresa's o St. Paul? Ayan. Kulasa. Ay, kala ko sa St. Paul, iba pala yun. Oh. Nalito sila kay kasi. Nalito tuloy ako. Exclusive for girls yun eh. Anyway. Nag-loading ako bigla. Kalobat ka talaga. Dapat iniinom mo yung binibigyan ng kape ni Kuya Jong Francisco na coffee drop para alert ka parati. Ayan. Kulang pa kasi. Okay, Brad. Anong ang tanong dito ngayon na Brad? Paano ang security ni Engineer Bryce Hernandez? Napaka-importante rin ang kanyang mga testimonya. Baka mamaya manganib dyan sa City Jail. Ng Office of the Senate Sergeant at Arms na nagbabantay dyan sa Pasay City Jail. Kagabi ay medyo nagkainitan itong miyembro ng oposisyon at saka yung mga senador, lalo na nanggagalaiti sila sa kay Senate President Soto dahil nga bakit pinayagan daw na malipat sa PNP Custodial Center na hindi man lang sila nakonsulta. Kaya't nung nag-break, medyo matagal-tagal yung diskusyon dahil nagpunta pa sila ng lounge. After na mag-break, nagkasundo. Kaya nung paggabi na, doon napagkasundoan na from the PNP Custodial Center ilipat sa Pasay City Jail. At pero kahit doon yung kanyang kulungan ay babantayan pa rin siya ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado, Mayor. Baka naman di ba pwedeng ilipat yan sa compound ng mga diskaya, mas safe yata doon. baka mas delikado. Mas delikado. Anyway, sige. So, sige, abangan natin kung anong mangyayari. Yan. Pero eto, anong sabi ni Senator Jinggoy? Willing ba siyang pumunta ng ng kamera? Ayan, kasi sabi ni Congressman Redon sige siya. Kung gusto niya, huwag niyong gagalitin. Patawag ko siya rito. Ewan ko kung tingin ko naman baka hindi rin pupunta dahil nga kahit siguro invite na pwede naman niyang sabihin na yung interparliamentary courtesy nga at nakapagsasalita naman siya at nailalabas niya yung kanyang hinaing dito mismo sa Senado kaysa naman pupunta doon sa Kamara de Representantes, baka lalong hindi magandang magiging resulta. Tama. Sa bagay, din naman siguro haantong dyan. May inter-parliamentary courtesy naman sila. Okay, abangan na lang natin. Okay nga ron, ano pa ang leta sa Senado, Raymond? Wala pang linaw, Mayor, kung matutuloy yung supposed scheduled hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Mayor nga, meron ng chairman. Mamaya-maya, meron kami nakaschedule na kapihan dito kay Senator Ting Lacson. Malamang doon niya ilalatag kung ano yung mga dapat gawin after nga nitong sitwasyon na ito na nakadalawang hearing na yung Senate Blue Ribbon Committee under the former leadership ni Senador Rodante Marcoleta. Ayaw nga pala, mga ganyan din. Paano mangyayari ngayon sa mga diskaya? Ayan, dahil although na hindi alam na marami, ayan, may mga compromise dyan. Kaya nagsalita, nagbanggit ng mga pangalan ng kongresista itong si Carly Diskaya. Alam natin may protection sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. Kaya lang iba na ang magiging head ng Blue Ribbon. Ayan, paano yan? Ayan, eto na ngayon. Parang nilaglag ang Noon na, sige, magsasalita ako. Sabi siguro ng Diskaya, pero ngayon, nilalag na siya. Hindi na siya pwede maging state witness. Paano yan, Raymond? Iyon na nga, mismong si Senate President Tito Soto yung nagsalita. Meron siyang statement kagabi na hindi ganong kadali
ang magiging state witness, kailangan ko magsalita ka, tell all, hindi tell half. Itong hindi selective sa mga diskaya. So, yun ang problema nila ngayon. At kaya tinabla yung unang hiling pa lang na ipasok sila sa Witness Protection Program para sa kanilang security, itong mag-asawang diskaya. At yun ay muli daw nilang pag-uusapan sa bagong pamunuan ng Senate Blue Ribbon Committee, ang magiging chairman, Senador Ping Lacson. Okay nga Ruth Brad. mula dito sa Senado, ito si RH 28 Raymond Dadpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad.